Maraming salamat. I want to introduce again myself. My name is Emilia Cojedo. Ayan, start na tayo dito. Grabe, kinabahan ako. Grabe, iralista to eh. Ay, grabe, iralista to eh. Maraming salamat, GMN, kasi binigyan mo ako ng opportunity. It's really being honored na tawagin ng isang GMN batch para mag-share, di ba? And sobrang honored talaga. It's a privilege. Ayan. So, let me share my story, how I started JC, or House of Franchise. Yan. Ayan. I'm a former hotel sales manager, but wait lang. Para maging manager ako, it took for me 9 years. I started maging waitress, sa F&B, iba-iba yung like, hindi na lang talaga napunta sa housekeeping, kahit hindi naman tayo pang braso dun, di ba? So, naging reservation, and of course, gusto mo mag-level up. So, iniisip natin pag nag-level up, kailangan tumaas yung posisyon mo para tumaas yung sweldo. Nakuha ko naman siya, kasi nagsisipag talaga tayo. And, pandemic time, nabago lahat eh. Yung tipong 15 katapusan na sahod mo tapos may commission ka pa, after nun wala na lahat. So kaya nandito ako. Kasi ako yung affected sa pandemic kasi hotel industry, di ba? Ayan, so next slide. So, ito na, nagbibenta ko ng siomay. Kasi, to be honest, I'm not here naman kasi very negative ako pag business. Kasi isipin mo naman, hirap ka na nga, wala ka ng funds, maglalabas ka ba ng puhunan for business? Tapos wala ka naman alam about business. So isipin mo malulugi ka, di ba? So, sa mga panahon na yun, wala ka naman ibang gagawin kundi sumubok eh. At ito yung naging story ko. So, nakatira ako sa Lancaster, Cavite. Wala akong sasakyan, I have 20 years loan sa bangko. Sobrang kaba talaga. Kasi isa din nakakaalam, I'm a single mom with 2 kids. May binabayaran kang upa, lahat, ikaw magpo-provide, so paano na lang? So kahit ano man yan, papakasukan mo yan eh, kasi kailangan mo mag-generate ng income, maliit man yan. So nagbebenta-benta kang using my e-bike. Inikot ko sa buong subdivision and I'm so happy. That time kasi thinking small lang talaga ako. Kung 70 lang yung pinuhunan mo, tapos meron pang isang tao na nag-provide ng 1788 kasi sabi niya, ang galing magbenta ng siomay ito. Inikot, wala na agad. Sabi niya, why not mag-franchise ka? Hanggang sabi niya, pay winning able. Siyempre, hindi ko ng opportunity para mas malaki yung income. The rest is history na lang eh. Next slide, please. Wow! Wow! To be honest, never ko naisip na kaya ko pala mag-drive ng sasakyan. Alam bakit, JMN? Bubutang ka lang naman ako, sabi ng ex ko eh. Diba parang isipin mo parang kaya mo pala yan? Pero dahil sa negosyo nangyari eh. Bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na kaya nga ng iba na hindi naman nag-graduate. Yung tipo yung iba, ginagawa to part-time, bakit ako hindi? So lumakas talaga yung loob ko dahil sa maraming inspirasyon dito sa negosyo eh. Ang dami nakagawa, bakit ikaw hindi? So, nagkaroon ako na kaya ko naman pala. Hindi, wala naman ako lisensya eh. Na hindi ko alam na hindi ako nag-driving school pero kaya ko mag-drive ng kotse, grabe mo. Kasi bakit when you believe you can, kaya mo talaga. Ay, syempre, kailangan mo practice, di ba? Grabe, lumadaan ako ng EDSA, di ba ako marunong parking, pumira, no? Lakas na loob eh, ang laki. Sa hindi nakakaalam, nung una akong pinractice, papaano pumunta ng HOF na mag-drive. Ang hanggang ngayon, ang alam ko, HOF lang. Next slide, please. Yung motivation ko kasi talaga is, yung mga anak ko, yung sobrang takot na takot ka, paano ka kakain, dumating sa buhay ko na wala na kaming grocery, ano yung gagawin ko? Diba? So, hindi naman lahat pwedeng lapitan eh.
Minsan may close ka, wala din. So, at the end of the day, you need to help yourself. Tulad ng sinasabi ko, wala talaga sa itsura ng mga anak ko na pwede maghirap. Kawawa naman itong mga anak ko, pero sila talaga yung reason talaga. Sila yung mayamin na reason. At kasama yung lola ko, siya nagpalaki sa akin, kasama ko nag-alaga ng mga anak ko. So, gagalingan mo talaga eh. Diba? And next, naalala ko, nung nag-start ako dito sa negosyo, wala akong sasakyan. Nag-MRT, LRT, nag-aangkas. Dumating sa point na lumakas ang ulan, tapos yung mga sabon ko, nasa paper bag. Tapos naghuhulog na kasi nung babasa nga, di ba? Nalaglag na, tapos sabi ko, lagi kasi ako nakakinig sa training, sabi, kapag may hirap daw, may success. Sabi ko, saan ba kaya? Saan kaya success dito? Dumating ako one time, may rebel, di ba? Nag-ano pa ako, nag-Wonder Woman. Sabi ko, dapat manalo man lang ako kay 2,000 para may pamasahe ako. Totoo yun. Really, totoo yun. Tapos di ba ako nanalo? Diba? Tapos naalala ko, nagkabini kasi ako umuwi. So, pag 12 o'clock, wala lang ako masakyan. Problema ko talaga pag pupunta ako ng event, wala akong nasasakyan kasi layo. Tapos, ang dami ko na sinakyan, jeep, lahat. Kasi umuulan na naman. Sabi ko, saan kayo success dito? Kasi yun yung sinasabi, pag nahirapan may success, sabi ko, saan success dito? Umiyak talaga, sabi ko, buhay naman to. Kung Lord, hirap na ako eh. Tapos naniniwala lang ako talaga na pwedeng mabago yung buhay mo dito. Huwag ka lang mag-give up. Diba? Nung nagsimula ako, ito lang hindi naman tayo prepared during pandemic, no? Laptop ng opisina yan, table ang upuan ng anak ko, ganyan ako nag-start. Siyempre, nag-generate ka ng income. Ang natutunan ko sa business, kapag nag-generate ka ng income, dapat binapasok mo sa business pa rin. Para mag-grow yung business mo. So, ang telepono ko nga dati, Xiaomi lang eh. Kumita naman ako ng milyon. Diba? Tapos ito na, nag-ano na ako ng laptop, so may lamesa na, naging gano'n na itsura. And imagine mo naman pandemic time, dito lang, foam lang yan eh. Sa lapag lang. Tapos ganito na itsura niya. Unti-unti nag-upgrade eh. Hindi naman ang gusto natin. Gusto ko maayos na tulugan para sa mga anak natin, para makakilos ka ng komportable, di ba? And next slide. Grabe, next slide, please. Grabe naman to. From humble beginning. Ayan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako bagay dyan. Proud ako kasi bahay ko yan. Yes. Hindi ako nagre-renta. Why? 20,000 pesos. Yung nag-start ako ng sasahod ko. Pero I took the risk na kumuha ng bahay. Ang meron ako, malakas ang loob ko. Bakit? Pwede mong isipin, paano kung hindi ko nababayaran? Kung 20,000 yun, ang dami ko pera. Sabi ko, bahala na. Kaya ko to. Kaya naman talaga. Kaya siya. Tapos nag-pandemic pa, wala lang. Pero ang bait talaga ni Lord, maraming opportunity eh. Alam mo, masyado lang tayo talagang warrior. Alam mo, we need to open opportunities, especially nandito ka na. Diba? And ayoko kasi, ang pangarap ko lang dati, i-close ko lang lahat to kasi dinadaghayan. Pero hindi lang pala pang-close, nagawa ko naman pala. Next slide. Ay, grabe yan. Oh, wow. Alam niyo kung magkano yung first check ko dito? Magkano? 5,000 pesos. And that time, sobrang saya ko. Masarap talaga pala yung nag-start ka na negosyo, pero maliit lang, sobrang grateful ka. Sobrang grateful, as in sobrang, aywan ko ba? 5,000 lang naman, pero that time talaga, aywan ko, yung happiness ko sobrang talaga. Bakit? Hindi mo naman kasi sahod yun eh. Negosyo at shocks legit, may check-in. Totoo. Kasi sa labas, mag-ingat ka dyan. Baka mamaya dyan. Ang daming kakakaba-kaba talaga. Especially sa field ko. Wala naniniwala sa akin. Uy, mag-iingat ka dyan. Siyempre may check-in ka. Totoo pala to. Ay, mapos ko na talaga